Kumusta mga kaibigan? Welcome to Eureka's YouTube channel. Medyo matagal tayo hindi nakapag-upload dahil naging busy. But then, dahil dito sa bagong release na Revenue Regulation 8-2024 at itong bagong release na BR4 1901. So this is the latest version 2024 na. Mas pinaganda at pinadali ang BR4 na ito. Okay, so samahan niyo po ako hanggang sa dulo para inyong matutunan kung ano yung latest and update about this form. Okay, so let us proceed. Ito po yung BR4 1901 na bagong yun. Makikita nyo dito sa pinaka-taas sa upper right yung version niya. So version 2024 na siya. Palagi ito page 1. Okay, so ito pa rin yung kanyang pinaka unang part or yung nasa taas ito ng part 1. So, ganyan pa rin yung dati, kaya lang medyo nabago lang yung format. Okay, so andyan pa rin yung registering office, kung head ba yan, branch, or facility. Okay, so head office kapag first time ninyong mag-register ng business or as self-employed, branch kapag pangalawa na yan. Okay, so sa number 2, BIR nagpi-fill out yan. And then yung number 3, pag hindi applicable, then there's no need na fill up yan. Okay, ito na yung part 1. I think doon sa 2021 version, mayroon pa rin ito. Pero may konting changes lang din sa format. Okay, so sa number 4, pag may existing tin ka na, ilagay mo dyan. And then number 5, kung saang RDO ka. Pero BIR na rin nagpi-fill out niyan kung hindi nyo alam yung mga RDO code. Sa number 6, you have to choose kung anong taxpayer type mo. So meron dyan single proprietorship, resident alien, so kung ano yung applicable sa'yo dyan. Kung sakali man hindi ka familiar kung saan ka category dyan papasok, it's alright na magtanong sa BIR. Assess kanila. Okay, number 7, then yung mga taxpayer's name, and then yung other personal details like gender, civil status, birthday, at saka yung parent's name. Okay, yung local address mo, and then yung business address mo, and ayan po. So, ilalagay lang yung mga details na hinihingi dyan. Make sure na maganda o malinaw yung inyong sulat para hindi magkamali ang BIR employee na magiging code niyan. Okay, so one of the changes or the major changes in this form is yung pagkakaroon itong taxpayer classification. Sa mga previous version, wala ito. So, i-discuss ko to later on and then maybe gagawin ko to another vlog about this part 2, the taxpayer classification. Importante na malaman nyo to. Okay, kasi para alam nyo kung saan classification kayo pasok. Okay, next part is itong part 3, spouse information, and part 4, yung authorized representative, which is may continuation yan sa next page kasi naputol na dito sa page 1. Okay, so fill up po nyo yung part 3 kung kayo ay may spouse. If not applicable, then just leave it blank. Okay, so ito yung ating Revenue Regulation 8-2024. Aking i-discuss na ito yung additional feature ng BR4 1901. So, ito, ika-classify mo yung sarili mo kung ikaw ba ay micro, small, medium, or large. Okay, so ano ba itong mga micro na to? Micro classification kapag yung iyong gross receipt or gross sales sa isang taon is below 3 million. So, considered ka as micro. Small, kapag 3 million but less than 20 million. Medium naman, kapag 20 million to but less than 1 billion. And yung large, if 1 billion and above. Okay. So, siguro sa mga first time, halimbawa hindi nyo pa alam kung saan kayo papasok talaga dyan, mag-start ka muna dito sa micro. Okay. So, ito yung Revenue Regulation 8-2024 na nilabas noong March 22, 2024. Okay, so dito sa Section 2 ng Revenue Regulation na to, din yung makikita yung inyong classification. So, 2 pages lang to. Gawan ko lang to ng separate blog para mas maintindihan. Okay? So, ito naman na yung page 2 ng BR4 1901 version 2024. Ito ay downloadable sa website ng BR. Updated na latest na po yung nandun sa website nila. Okay, so ito yung continuation ng authorized representative. Pipil up ko na niya yan. Importante yung contact type. Okay,
So, I'd prefer lagyan niyo pareho na lang yung mobile and yung email. O mobile is very common nowadays. So, yan, ilagay niyo po yan and then yung email address. Yung email address dapat yun yung official BIR email address na ginagamit niyo for BIR purposes. Part 5, your business information. So, this is about doon sa business na i-register mo. Ilagay mo yung trade name niya, yung line of business mo, kung saan yung regulatory body. So, kapag single proprietor DTI, yung regulatory body dyan, and DPLO. Okay? So, pag may question kayo sa pagpipilaw nito, you can just comment down below. Okay, so sa part 6 is yung facility details. So, kung yung i-register mo ay hindi siya, hindi naman talaga siya yung kung saan nagkakanda ka ng business mo. Let's say, warehouse lang siya, storage, and showroom. So, facility at tawag doon. So, pipiliin mo lang dyan yung facility mo. May guide naman po dyan sa number 39. Okay? And then, ito naman po yung part 7, 5. Yung BIR mag-out nito. Okay? Kung tanongin nila kayo kung saan, kung ano yung mga applicable sa inyo, with their assistance, pipiliin nila kung ano yung type para sa inyo. So, this is the page 3. So, ito yung part 8. It is the invoices. So, ngayon, pag nag-register ka, hindi mo na kinakailangang mag-fill out ng additional form na 1906. Dito pa lang, pag bago ka pa lang mag-register, dito mo na pipilapan yung ito yung pinaka 1906 mo na. So, mag-apply ka ng resibo or invoice. Okay, so itong pagpipit ng resibo or invoice governed by new regulations. May nilabas silang regulation about sa pagpipit ng mga resibo. Jadi dalawa na yun. Una is yung walang expiration. And then, pangalawa is yung paggamit na ng invoices as primary receipt at hindi nakasali yung OR as primary receipt kundi secondary na lang. So, meron regulation about that. I think nagawan ko na yung isa ng blog ko. So, lagay ko na lang yung link sa description para makita nyo. And then, about the newly released naman doon sa invoices, meron na rin ako. So, i-ano ko na rin po dito sa description yung mga link para pag gusto nyong panoorin, ma-guide kayo. Okay? So, this is the page 3, part 8 for the printing of invoices and receipt. And ito yung part 9 is about kapag ang isang taxpayer ay mixed income earner, may business na, and at the same time may employer siya. Okay? So, ito naman pong last part. I believe this is the last part. Part 9 at 10. Ito yung 0605 registration form. So, dati, separate yung 0605. Pero, tinanggal na kasi yung registration fee due to EOPT Act. So, Ease of Paying Taxes, tinanggal na yung registration fee. So, I think this is one of the way ng BIR para mainggan yung mga taxpayer na magpa-register kasi hindi na required magbayad ng registration fee. Dati kasi, pag na-late ka lang, magbabayad ka ng penalty plus the registration fee. Pero ngayon, wala na. Okay. Pero, I think kapag na-late register ka, lumagpas ka naman dun sa 30 days na allowed grace period, I think subject ka pa rin ng penalty for late application of registration but not late registration fee. Okay? So, kaya hindi pa rin nila siguro tinanggal tong form na to. Or sa ibang district, nagpipilat pa rin ng separate form para sa 0605. Okay? This is due to para sa mas madaling posting ng payment mo. 0605. Okay, so that's the end of part 10 ng page 3. Okay, I hope may natutunan kayo, and then kapag may tanong, i-comment nyo lang, and then isusunod ko na yung Revenue Regulation 2024-8 about the taxpayers classification. So until next vlog, abangan nyo na lang po. Thank you and God bless.